Paano pinakabuti ng teknolohiya yung buhay? Sa kanyang technology kasi marami siyang ganap sa buhay natin. Kahit sa electricity, sa mga machineries, sa mga sa social media. Yung para sa akin, yung pinaka-epekto niya na nakakabuti is yung marami tayong na-access na learning sa kanya, o academic. Tapos marami nating natutunan. Like sa social media, sa simpleng pag-scroll mo, iba tanggalan na yung content scroll, yung mga creatives na rin. Tapos, ayun, makakuha tayo ng knowledge or new social media. Siguro sa akin, napapabuti yung technology sa mga kasi nagagamit ko siya sa mga araw-araw na buhay ko is yung electricity, yung social media, nagagamit ko din para makipag-communicate sa ibang tao na malalaki. Tapos, ang student is magagamit ko rin siya na para sa future teacher na sa mga estudyante ko na using technology is ma-access nila yung mga pinag-aaralan. Sa akin naman, yung kabutihan siguro na dinudulot or parang pinakabuti ng teknolohiya yung buhay ko. Like, katulad din sa inyo, yung electricity, yung social media, ganyan sa social media, parang hindi lang tayo nagkakaroon ng knowledge Yung nagiging aware tayo sa mga nangyayari. Though, hindi lang siya yung parang chika-chika within the community, nalalaman natin kung ano ba yung latest, kung ano na ba nangyayari sa komunidad natin. Pati yung sasakot nun, pati yung sa ibang bansa, alam natin yung mga global happenings. Hindi lang siya nandito sa Pilipinas, hindi tayo nakakulong dito sa lugar lang natin. So, aware din tayo, hindi tayo ignorante sa kung ano na ba yung nangyayari sa labas ng bansa. Tapos, yung convenience ba, like for example, kasi meron yung technology, part din ng technology, yung transportation. So, kaya ko pumunta mula dito hanggang sa Maribeles ng 1 hour lang makakarating ako. Hindi ko kailangan lakarin yun kailan pa ako makakarin, makabukas pa ang karating. So, yun, convenience and entertainment. Imbis na mag-selfie ako sa kwarto, umiyak-iyak tayo sa mga friends sa buhay, yung kaya ko mag-entertain is maghanap pa ng mga bagay na makakapagpasaya sa akin, na mayroong mga positibong epekto sa buhay ko. Then, ayun, sa akin naman malaking help talaga siya. Paano mapabuti. Ayun, malaking help siya sa akin lalo na sa mga responsibilities ko. Yun, lalo kasi yung church kasi namin, diba? Parang isa pa lang ngayon. So, wala pa kami dun sa super, very advanced na mga kagamitan ba, ganyan. Pero dahil sa may mga simple naming technology ganyan, dahil sa lahat ng technology, mas siya ngayon, mas nakaka-cope out kami, kahit hindi ganun ganda pa yung mga kagamitan namin. Like for example, nakagamit kami ng monitor, yung TV, nagagamit namin siyang monitor, ganyan. Tapos, nag-play ng lyrics ng kanta, ng mga worship songs, ganun to worship, ganyan. So, very helpful siya sa akin kasi medyo part ako noon ng multimedia team. So, ayun. Malaki na talaga yung technology sa life ko bilang may ibang mga responsibilities bilang sa bahay, which is sa church din. so, paano mo nakokontrol yung negative effects ng technology sa buhay mo? Ayun nga, kapag wala na tayo natutulungan kapag yung sinabi yung entertain, siyempre na masaya tayo na entertain tayo. Kapag nasasobrahan tayo sa entertainment yung na makita natin na na-adapt natin, siyempre, kailangan control din na natin yun. Mag-start tayo sa paunti-unti, bawas na parang
entertainment. Or kapag hindi na talaga, ako kasi ginagawa ko kunyari kapag may exam tayo na bukasan, tapos kailangan ko mag-review talaga that time. Ang ginagawa ko is mag-react ng Facebook account para ma-lesson yung tayo sa exam. Oo. Mali pala! Hindi. Siyempre, ina-hide ko rin yung TikTok para hindi ko ginagawa. Pero yun nga. Kasi, di ba kapag may bad effect talaga yung pag nasusobrahan tayo sa mga technology. May bad effect. Kasi kaya yung mga mental. Good job. Salita ako mo. Gusto ka din, hindi kami Ma'am, ayaw ko makulay kami dyan. Sa akin naman, kung may positive way yung technology, is may negative way po siya. Yung example is yung using ads sa social media is na-access mo yung mga hindi mo alam na sagot. Yung AI, yung mga ganun. Tapos, yung kung akalaan lang yung isip mo sa pag-access ng mga ganun is in the future, wala kang matututunan sa buhay. Yung palagi kang makasa dito, hindi mo siya makakadala ng future. Hindi mo siya makakahandle na ayaw na imbes na kayanin mo itong na hindi mo pinakaya is gumagamit ka ng apps na gano'n para makaya mo. Ayun yung kailangan kontrol sa sarili. Sa akin naman, paano mo pinokontrol yung negative effects ng technology sa buhay ko? Super general na sagot, may tamang paggamit ka. Dahil alam mo kung kailan ka titigil, alam mo kung kailan mo siya dapat gamitin. Like for example, yung sinabi ni Shella, yung meron kang class, meron kang exam. So alam mo kung kailan mo itigil yung paggamit. Like sa akin din, kasi parang yung entertainment ko kasi sa technology is yung pagbabasa ng Wattpad. So pag alam ko na kailangan ko mag-focus sa isang bagay, i-deactivate ko siya or i-uninstall ko talaga siya, itatanggalin ko siya. Tapos ayun. So, yung katulad din ng yung mga example na simple, yung like for example sa education, yung mga AI kasi sobrang bilis nating ma-access eh. So, yung negative effect na iniiwasan ko talaga, yung sa magiging reliant ka na doon sa technology. Like parang doon ka na talaga, doon mo na ipapapasan sa kanya lahat ng responsibilidad mo sa buhay para lang maging convenient or mapadali yung buhay mo. Parang ganyan. So, ang ginagawa ko is, ayun na, alam ko kung kailan ko siya gagamitin. Like for example, itong TV natin is parang opinion mo to, sarili mo dapat magsagot. So, alam ko na, hindi dapat ako nag-search. So, hindi ako nag-search. Itong mga sagot ko, galing sa akin. So, alam ko kung kailan ko siya gagamitin. So, balance siya. Alam ko kung kailan ko siya gagamitin. Alam ko kung kailan ko siya kailangan gawin. So, thank you guys. Wala na po ako kasi sa minutes lang last. Pero actually, kada same lang din naman yung sagot ko sa mga sagot niyo. Kaya ang ina talaga ng last, ma'am. Same lang po kami na sagot. Kasi kasi, parang gusto ko natin i-point out na parang makakuha natin yung mga negative effects sa technology. Or, ganito kasi ako mag-cope up. Parang kahit na mahirap, minsan, naman ako, hindi naman ako laging super talagang, discipline, gano'n. Pero, as kaya ko, i-utilize ko talaga yung paggamit sa kanya. Tapos, kapag yung, alam mo, sobra-sobra na, or lagi na ako nakahiga, load ako ng ano, lalo sa TikTok na ganyan. Nag-start na akong, tumayo, tapos magawa-gawa ng magawa yung bahay, kaya ganyan. Kahit wala akong bahay. Hindi, kaya magawa ko kasi bahay namin. Ayun nga, nag-start ako mag-ganun-ganun, tapos sinala ko yung mga kids sa buhay. Parang hindi ako masyadong focus doon, lalo na, alam ko yung mga type na yung wala ka talaga gagawin ba? Kundi mag-cellphone, ganyan, like naayos mo talaga. Pero i-utilize ko pa rin naman, yung hindi kayo sobrang tutok na tutok ka doon, na parang kung na pwede sumasakit ang ulo mo, di ba?